Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Sunday, mga lods, at medyo marami tayong news ngayon, no? Update tayo sa mga nangyayari at mga mangyayari pa lang sa mga susunod na araw, mga idol. So bago ang lahat, alam niyo na, sana like niyo yung video natin. Napakalaking bagay niyan sa ating channel. At syempre, kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, mga idol, mag-subscribe na po ang lahat. Okay? So, punta muna tayo sa ating crypto bubble. Ngayong oras, mga idol, kung titignan nyo, medyo nasa green tayo. No, maraming, dito ba, makikita ba natin ang ating, yun, no? 0.7 up, mga idol. At ang ating Dogecoin, ay, wala, hindi ko makita. Ayun, 0.1. So, puntahan na lang natin yung chart, mga idol, no? Kung titignan nyo, medyo positive tayo ngayon, mga idol, no? Sabi ko nga, habang tumatagal, pasikip ng pasikip yan, no? Hanggang 15, nako, 14. Ano ba meron sa 14, mga idol? Ayun yung ating voting, no? At ang 15 naman ay pagtapos na ng termino ni Jerome Powell. Nako, so maraming mangyayari ngayong weekend. Ngayong week pala. Ngayong week, mga idol, lalo na sa weekend kasi nasa yun Ang 14 is Webes at ang 15 ay Friday next week. So grabe. Grabe, kaabang-abang yan, mga idol. Sana maging positive na ang takbo ng ating market. Kasi ngayong weekend naman, hindi naman nagkaroon ng 'di ba? Nagkaroon ng downtrend. Usually kasi pagpatay yung market ng weekend, medyo slowly downtrend tayo. Pero ngayon hindi. No, napansin nyo, medyo uptrend tayo ngayon. At puntahan na natin, update na tayo sa mga nangyayari sa buong mundo. So eto, kababalita lang ngayong alas 9, mga idol. Iran officially responds to US war deal proposal. Iran has sent its response to the proposed US deal through Pakistani mediators. According to the Iranian state media IRNA, report says the plan would make negotiations focus first on ending the war. So nandito na sila, mga idol. Gusto na nilang pag-usapan yan, ang ending the war na yan. At sana nga mangyari. Sumabay na yan sa mga good news na mangyayari sa atin next week. Pag sumabay ito, nako, ang daming magagandang balita next week. Rather than immediately tackling the wider nuclear issue. So pero hindi pa payag si Trump doon, mga idol talagang sa nuclear si Trump, bawal kayo magkaroon ng nuclear weapon. Ganun yung sasabihin ni Trump diyan. No, hindi tayo magkakaroon hindi mag-e-end ang war kung hindi nyo ititigil 'yan. Parang ganun yung sasabihin ni Trump diyan. At sunod dito, update naman tayo sa ating hantavirus. Naka-update lang din ito ngayong 8:30. At this time, at least 17 Americans are reportedly among the passengers now being evacuated from the cruise ship linked to the deadly hantavirus outbreak. The World Health Organization has confirmed that 3 people on board have passed away. Naku, namatay dun sa cruise, mga idol, no, connected to the outbreak, while officials continue telling the public that the risk of widespread transmission remains very low and that there is currently no major cause for public concern. So medyo ang napuruhan kasi dito, mga idol, yung mga nasa loob ng cruise ship, no? 17 ang Amerikano diyan at 3 na ang namamatay, mga idol, no? So hindi pa ang alam ko lang hindi pa ata nakakalabas yung iba, no? Para kasing kinwarantin sila diyan sa loob ng ship. Parang ganun yung nangyari. Hindi ko rin alam kung nabalita na to sa Pilipinas, mga idol. Dahil ilang araw na natin to binabalita. Nakailang video na ako tungkol dito sa hantavirus. Mukhang hindi ko pa naririnig sa mainstream media natin dito sa Pilipinas na may virus na bago, mga lods, no? So ayan, sana ay magkaroon ng awareness yung mga Pilipino, mga lodi, no? So ayan, punta na tayo dito. Nako, ito maganda to, mga idol. Lingid sa kaalaman ng iba. merong mga video, mga idol, o merong mga nilabas si Trump na mga UFO sighting video, no? Ito kasi ang ginawa dito, hindi ko alam kung legit to, mga idol, kasi maraming lumalabas sa ganitong video. Parang nililinawan nila, no, yung video, no? Ayan, tulad niyan. Ito. Ayan, no, kumbaga pinapakita nila yung itsura. This one. Pero mukhang hawig naman mga idol, di ba? Ayan,
Kumbaga, yung una malabo and then biglang lilinaw. At kung titignan niyo yung mga video, mga idol, talagang hindi mo masasabing gawa ng dito sa mundo natin. Ayan, oh. Oh, parang ganito yung 4K niya na, no? 144p and then 4K. Oh. Parang ini-enhance para makita natin. So talagang ay unidentified flying object po yung mga nakikita na mga na-sighting, no? Ayan 'yun, mga lord. Kakaiba, no? Naalala ko tuloy nung nakaraan kasi syempre nanonood tayo ng mga ng mga Marvel di ba? Marvel DC, di ba? Minsan yung mga alien may mga kapangyarihan na nabibigay sa mga human being. No? Mabibigyan kaya, meron na kaya mga tao na nakausap yung alien ngayon, no? Tapos nabigyan sila ng pabor, mga idol. No? Nagkaroon sila ng powers. So, balik tayo dito sa gera, mga lods. Isa na lang to. President Trump, ayan na, nag-post si Donald Trump, mga lodi, nakalagay, bye-bye drones. Kasi, meron na atang weapon ang US na pang anti-drones, mga idol. O, ayan na, he has the Iranian regime embarrassed on the world stage, mga idol, no? So, may mga sumusugod kasi na drones, mga lodi, no, sa barko ng US at ayun, basic lang sa kanila, mga lodi, talagang tunaw, lusaw, walang palag, di ba? Tapos, isa pa, speaking of Trump, mga idol, at speaking din dito sa ating hantavirus na to na pinupush ng WHO. Dati pa lang nag-post na si Trump, mga lodi, na they are all poison. Ito yung mga vaccine dati ng COVID-19, mga idol, no? Donald Trump posted a video about vaccine caption, they are all poison, every single one. So ibig sabihin talaga, mga lodi, si Trump hindi talaga siya naniniwala, no, sa COVID-19 na yan, no? Ginamit lang yan, tapos nagano ng vaccine. At yung mga vaccine na yan is poison. Ayun yung sinabi niya, mga idol. So yung mga nagpa-vaccine, ako delikado. Ako hindi ako nagpa-vaccine eh. Tsaka si Boy WhatsApp di rin nagpa-vaccine, pati yung parents ko. Pero si boss, tsaka yung panganay ko, may vaccine yun kasi kailangan nila sa school eh. No? Pero wala namang sintomas. Goods naman. Nakailang vaccine ka ba, boss? Booster ka, di ba? Nag-booster ka, di ba? O, kailangan sa kanila yun, required sa kanila yun eh. So ayan, pero sinabi ni Trump dito. Kaya hindi na mapupush yan, mga idol, yung lalo na yung hantavirus na yun, yung pandemic kuno. Hindi na yan kakagatin, lalo na ni Trump, mga lodi. Punta na tayo sa crypto. Nako, mukhang nagkaroon ata kahapon ng problema ang Coinbase. Coinbase is freezing crypto withdrawals and closing accounts. Move your crypto from a centralized exchange now. Nobody can freeze your XRP from a self-custody wallet. Not your keys, not your crypto, o not your cheese. Nakalagay dito, mga idol. Matagal ng issue yung mga ganyan, lalo na kapag nasa crypto exchange. Pero bihira na mga talaga. Yung pag mga sikat na crypto exchange, hindi nila ginagawa yun. Ewan ko lang kung dito sa Coinbase, ba't nagkaganon. No? At ako, sigurado, kasi meron akong cold wallet, mga lodi. Meron tayong Trezor 5, tama ba? Trezor 5 yung sa atin, at andun yung XRP ko, mga idol. At dito sa aking BitGet, mga lodi, yung ibang coins ko lang na medyo sakto, lang. Kasi parang para sa akin, mga idol, ang parang gusto kong protektahan kahit onti lang is yung XRP. Kahit onti lang XRP ko, talaga nakatago yun dun, mga lods, no? At dito yung Doge natin. Meron tayong mga iba pang mga coins, mga idol. So, nandito siya sa crypto exchange. So, marami na nagsasabi, lalo na yung mga veterans o mga OG sa crypto, na dapat ang inyong mga asset ay nasa self-custody wallet nyo o cold wallet or something, kung ano man yung trip nyo dyan, mga idol, no? At sang-ayon naman ako dun, no? Para hindi ma-freeze. Kasi once na nasa crypto exchange, parang andun yung asset nyo sa kanila eh. 'Di ba, nakalagay doon. Baga, doon nyo pinapark. Kumbaga, halimbawa natin sa parking. Parang nakapark sa mall.
no, yung sasakyan mo. So once na hindi biglang nag-close yung mall, hindi mo na makukuha 'yon, no. Pag hinold nila yung ano mo, yung sasakyan mo doon, hindi mo na makukuha. Wala kang magagawa. Hindi katulad pag meron kang sariling parking, kahit kailan, kahit anong oras, pwede mong galawin yung sasakyan mo. Ganun din pagdating sa crypto. Sa crypto exchange, parang ganun, nasa mall yung asset mo. Pero syempre, tiwala ka naman sa mall, di ba? Parang ganun yan eh. Pero once na may nangyari, katulad nga yung nangyari sa FTX, di ba? Bilang bumagsak yun, lahat ng asset ng mga nandun, naipit. 'Di ba? So nawala at maraming ang 'di ba sobrang lala nun mga lodi. Doon nagsimula isa yun sa mga reason kung ba't sobrang baba ng bear market natin yung nakaraang cycle eh. 'Di ba? So kung gusto niyo ng sarili self custody, bili kayo ng mga cold wallet nyo, mga idol o pinakamura na libre. Pero kasi ito hot wallet to mga idol eh. Dito sa MetaMask kayo. Kaya lang mag-ingat kayo dito. Tsaka medyo may mga fees kasi medyo mahal, no? Pero sa cold wallet, kayo bahala mga lods. Kung gusto niyo ng bilihan na nagdi-deliver nationwide, andyan sa link natin. Check niyo yung mga link diyan, pati crypto exchange meron tayo diyan. At CryptoBilis 'yun, mga idol, no? Nagpunta ako mismo dun sa office ng CryptoBilis eh. Para lang makuha yung link nila at legit 'yun mga idol. Pwede kayong bumili doon at nagdi-deliver sila nationwide. Check niyo yung link natin diyan, CryptoBilis. Ayun, solid yun mga lodi. At marami kayong pagpipilian. Kasi nung pumunta ako doon, mga idol, hindi available kasi yung yung Tangem ring. Gusto ko yung Tangem ring nun kasi sobrang angas eh. Ito, cold wallet link. I-click nyo lang yan, mga lods. No, mapupunta kayo dito sa kanilang shop. Ayan, shop. Click nyo yung shop. Ayan, may kita nyo, marami. May Tangem, iba-ibang tawag dito, cold wallet. Dito ako sa Trezor eh, mga idol. At yung pinakabago yung binili ko nun, etong Trezor Safe 5. Kaya lang, may lumabas na bago ngayon. Ito na, Trezor Safe 7. Ang mahal, 25,000. Magkano ba yung binili ko? 14. Pero naging 15 yan kasi may warranty ng 1 taon eh. Mga lods eh. Okay nang bahala. Siyempre sabi nyo, mahal naman yan, Jeblo. Kasi para ka nang bumili ng sarili mong bangko niyan. May sarili kang bangko na hawak mo para sa iyo mismo. So talagang medyo kailangan mo ng medyo pricey siya kasi secure naman yung asset mo dito, mga idol. Kung tutuusin, yung mga ganitong cold wallet ang pinaka-secure pagdating sa pag-handle ng crypto. So ayun yan, para ka naman may sariling bangko. Kailangan mo talaga gumastos para sa safety mo. Ganun yun. Ayan. Para hindi mangyari sa ito, kakabahan ka kasi pag ganyan eh. Yung crypto exchange mo, biglang na-gold, hindi ka makapag-withdraw. Kakabahan ka na nun, mga lodi, sa yung asset mo, nandun lahat. Ito naman. Ito parang tira to sa mga bangko, no? The same banks who called Bitcoin and crypto a scam are now terrified it will put them out of business, no? Kasi syempre, dati sinasabihan mo lang na yung crypto basura, no? Wala yan, scam yan. Pero ngayon natatakot ka na sa kanila dahil mawawala na yung business mo dahil sa kanila, di ba? Ahead of the May 14th Senate vote, which is next week to, US banking groups are panicking and pushing for the last minute change to kill stablecoin yields. Ayan na, mga lods. So, ginagawa talaga nila lahat ng paraan para ma-delay, ma-stop o something. They're flat out rejecting a Senate compromise that allows for rewards. Peering activity-based incentives are just interest in disguise. They know if you can actually earn on your digital dollars, their low interest saving accounts are toast. Kasi nga, syempre, ang baba lang dun mga idol eh. Iiwan mo yung pera mo dun, ang baba lang ng tutubuin. Hindi katulad pag sa stablecoin ka, mga lodi, halos mga nasa 4 to 8%. 'Di ba? 4 to 8%. Sa bangko, mga nasa 0.4 lang. 0.5. So, syempre, mas pipiliin yung sa stablecoin. So, mawawalan sila ngayon ng kita. Banks are losing the grip and crypto is taking over. Bitcoin is about to disrupt the entire financial system. So, ayan diyan na nagkakaroon tayo ng pagtatalo. Pero sana matuloy ito sa 14, mga idol, no? Ayan, no?
Adds, kaya nga sabi dito, adds of the Clarity Act being signed into law in 2026 have jumped, no, to 74% from 45% lang dati, no, nasa baba ng kalahati, pero ngayon halos sa 3/4 na, no, just 2 weeks ago. Grabe, 45% man 2 weeks ago, ngayon biglang naging 74% na. Sa poly market to, mga idol. So alam nyo naman na halos nagkakatotoo lahat ng mga ng lahat ng mga survey dyan sa poly market. At eto, Moscow Exchange, no, ayan and XRP. Nako, araw-araw meron tayong bagong partnership. 1,700 NDAs kasi yan, mga idol eh. So huwag na kayong magtakong araw-araw may mga bagong lumalabas, mga lodi. Moscow Exchange to launch MOX XRP Index on 13th of May. So next week din to. Mga idol, nako, sabi ko sa inyo, ang bigat ng next week natin eh. O, ito rin yung State Street. O, di ba? Grabe yan. Ripple just quietly build an alternative to State Street for the crypto era. O, ayan na. So, grabe. So, ang dami na, mga lodi. Kaya nga sabi, ito naman, ito kasi malaking bagay to, mga idol eh. Kung sakaling mangyayari talaga to, mabigat to. No, kaya lang wala pa kasing confirmation dito. Pero kung titignan mo, pag tatahi-tahiin mo lahat, pag bubuin mo yung puzzle, automatic na. No, the Bank of Italy just urged the EU pala, to tokenize SEPA, the payment system used by 500 million Europeans, trillions in annual transactions on blockchain. If approved, the largest blockchain deployment in history yan, mga idol, the DTCC, 114 trillion tokenizing, Japan, 10 trillion government bonds on chain. Now, Italy naman, SEPA for 500 million European next, no? Grabe. Alam niyo naman yung DTCC tsaka Japan, mga idol, matik na yan sa Ripple, mga lods, no? Every layer of the financial system moving to blockchain simultaneously. The old financial system isn't fighting blockchain. It's building on top of it. Kaya kung titingnan nyo rito, eto mismo, DTCC mismo yan, mga idol, na mayroong 114 trillion tokenizing. No? XRP holders, sabi, watch this, sabi ni X-Financial Bull. DTCC CEO confirmed their tokenization service bridge TradFi and DeFi. Ripple Prime is inside the 50-firm working group. Nabalita na natin to, mga idol, no, yung Ripple Prime. Kung nag-news tayo nung nakaraan, marami yan, no, 50 firms sila kasama yung Ripple Prime. DTCC custodies 114 trillion. XRP Ledger as a seat at the table. So lock in, mga idol, no. So good news yan, mga lods. At least alam natin nakasama yung Ripple Prime diyan sa 140 trillion na yan, mga lods, no. At syempre kung sa tokenize lang, mga idol, XRP accounts for more than 26% of the total global tokenized commodity market, becoming the second largest network in the sector. Ano ba yung number 1? Ethereum kasi number 1, mga idol, no? Kaya nga ito yung pinagtalunan namin ni Grok mga lods At siya, sinasabi niya Ethereum, ako naman XRP Ledger, no? So wala pa namang mga malulupit na announcement ngayon. Ang alam ko lang BlackRock, no? Ay dito sila sa Ethereum. Pero sa ngayon, pangalawa ang XRP Ledger pagdating sa tokenized commodity league table, mga lods. So 26% at 63% yung Ethereum, medyo malayo pa, no? Parang tatlong tupi. Polygon pang tatlo, Arbitrum, BNB Chain, Solana, layo ng Solana number 6, mga 0.30 lang, mga lodi. So XDC pang 8 pa, mga idol. At yung ating XLM na meron namang 0.3 din. 0.03, grabe, pang 10, mga loans. So, pero ngayon, good news, syempre, isipin nyo, syempre, yung 26% na yan, di ba, ongoing, lalago yan, mga idol, magiging 30% yan, 50%, pataas ng pataas yan, mga loans. No? So, ayun yung hihintayin natin mangyari. At ang malupit na last natin, mga idol, let's go, sabi rito ni Lord XRP, 3 billion Chrome users are about to gain access to XRP Ledger Media. This is huge. The XRP Ledger is targeting far more than just the banking sector. The new XRP Ledger powered media token behind all. No, XRP Ledger received Google Chrome integration approval.
No, sa Google na to mga idol, opening access to over 3 billion Chrome users worldwide. Oh, so ayan, grabe, may exposed na no sa 3 billion user ng Google sa XRP. Nako, grabe. Matindi ang mangyayari next week, mga idol. No, so sana lang mga loads, wag kayong mainip sa nangyayari ngayon, no? Sa ngayon kahit papaano medyo matutuwa ka kasi medyo nag-uptrend tayo. Pero once na bumaba, huwag kayong malungkot mga idol kasi sabi nga natin, ano ba yung target mo? Ano ka ba? Long term ka ba o ano ka ba? Kasi ang tagal na nating hinintay to mga lods. Ako halos 4 na taon. Di ba? Simula nung sumali ako 4 na taon. Pero yung pinaka ini-expect o yung talagang hinihintay kong bull market na gusto kong ma-experience, hindi ko pa na-experience yun. Ang tagal natin nagtiis dito mga idols. Ngayon pa ba tayo susuko? 'Di ba? So hintayin na natin mga loads, no, kung ano man ang mangyayari at kung kailan talaga mararamdaman yung euphoria na tinatawag nila, no. So once na nandun na tayo mga idol, nako, sinasabi ko sa inyo, worth it, no, yung paghihintay mga idol at pagtiyatiyaga. Yung iba kasi parang sinasabi, swerte ka lang, nauna ka parang wala ka namang ginawa, naghintay ka lang. Hindi nila naiintindihan yung struggle. Yung struggle na parang gusto mo na kunin yung asset mo, tapos nakita mo siyang mataas, bigla mong makikitang sobrang negative na. Yung ano pa lang nun yung psychological effect nun sa'yo emotional damage na mga nakukuha mo habang nagiging volatile yung market, no? So buti na lang tayo mga idol, hinahaluan natin ng trading, which is hindi ko naman masyadong pinopromote na mag-trade kasi syempre pag nasa futures trading tayo mga idol, malamang gambling na yon. Parang sa tingin ko sugal na yan mga idol, no. Dito nga lang sa spot medyo sugal na kung mainipin ka for me no. Pero sa futures trading mga lodi, medyo ano ka dito, kailangan yung iyong damdamin ayun yung kaya mong kontrolin, no. So far XRP natin 10,000 ongoing profit. Sa Doge natin 20k ongoing profit mga idol. So hinahaluan natin ang trade para kasi kapag ganito maboboring ka hintay mo lang, tapos makikita mo talagang hindi mo siya titignan kung ano, kung ang balak mo taon mo siya bago kunin, di ba? Tapos halimbawa nagsimula ka ng 2022, tapos tumaas siya ng 2023, hindi mo kinuha kasi ang ini-expect mo tataas pa, and then pagdating ng 2024 bagsak. Inisip mo na sana kinuha ko na lang ng 2023. Tapos ngayon naka-recover ng konti, which is hindi pa siya yung parang mataas talaga. So maboboring ka kasi ang tagal ng panahon, which is lagi mong tinitignan yung portfolio mo. Pero kasi ako, ang pinaka pangontra ko doon is nagtitrade tayo para dito na po-focus yung ating attention, and then natututo pa tayo sa trading, no. Nakakatulong din to sa akin kasi mga idol sa pambayad sa mga something sa bills, paghuhugot ako minsan. Katulad kanina, umugot tayo dito kasi nga Mother's Day. So tinreat natin si boss. So di humugot tayo mga idol. Di ba? So meron akong pang celebrate kahit papaano. Hindi ko nagagalaw yung aking bodega. 'Di ba? Dito tayo kumukuha, dito tayo gumagalaw sa trade natin, which is yung bodega natin. Nadadagdagan din natin once na nagpa-profit tayo dito. Pag nagpa-profit tayo, nakakapag-bodega, nagagamit din natin siya pang bodega. So pero hindi ko sinasabi mga idol na mag-trade kayo, no. Pero kung gusto niyo mag-trade, pag-aralan niyo muna. Huwag kayong basta-basta salang ng salang mga idol sa una. Sana babaan niyo lang yung leverage niyo, no, kung sakali lang, no. At syempre, hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Huwag kayong bumasa akin para bumili, mag-hold, magbenta ng kahit anong coins. I'm not a financial advisor. Do your own research mga idol, no. So sa ngayong gabi, mga idol, overall, medyo nagkaroon tayo ng mga update sa gera dito sa ating virus at sa UFO mga idol, at syempre sa ating mga paparating na event mga idol, no, ngayong week. So ayun lang muna ngayong gabi mga idol. Kita-kits tayo bukas na magbabasa ng comment mga idol. Pasensya na, medyo hindi tayo nakapagbasa ng comment ng mga nakaraang video.
Pero bukas start na ulit tayo magbasa ng comment, okay? So salamat sa mga nanood, magandang araw sa inyo. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin mga idol. Check niyo yung link dyan sa baba ng description. Love you all mga idol, magandang gabi at What's up, what's up? yung